Lagpas 10 ospital na sa bansa ang may pinakamaraming kaso ng leptospirosis kasunod ng mga sunod-sunod na ulan at baha. Kaya ang DOH nagbukas na ng leptospirosis fast lane sa ilan nilang piling ospital. Pero ang ilan sa mga ito, apaw na mga pasyente. Nakatutok si Jonathan Andal. Naninilaw ang mga mata, nilagnat, nakaranas ng pagdurumi at panghihina ng katawan. Mag-iisang linggo na raw na iniinda ng 32 anyos sa si Russell ng Parañaque ang mga kondisyong ito matapos ang pag-uulan nitong Hulyo. Posible daw na maleptos daw ako, ipapa-lab test daw ako. Kaso nga lang, hindi kami tumuloy nun, baka hindi abutin yung pera namin dala. Para makatipid, lumipat daw sila sa mga DOH hospital. Pero punuan raw ang napuntahan nilang 3 government hospital, lalo sa Quirino Memorial Medical Center. Nag-try kami una sa East Avenue. Hindi kami tinanggap dahil sobrang daming pasyente. Sumunod naman po yung sa Quirino. Matatanggap naman po nila ako, pero halos po karamihan ng mga pasyente doon nasasaig na. May nakasalpak ang dextrose. Makahanap sana kami ng ospital na tatanggap po sa kalagayan ko ngayon. Para malaman ko po kung wala po talagang mayroon nakasakit ako. Dahil normal naman daw ang kanyang vital signs, pinayuhan siya ng mga pinuntahang ospital na magpa-outpatient na lang dahil punuan ang emergency room doon. Sa datos ng Department of Health, lagpas 10 ospital ang may pinakamaraming kaso ng leptospirosis. Naglabas naman ang DOH ng hotline para mas mabilis na malaman kung saang ospital puno o hindi na pwedeng puntahan ng mga pasyente. Imbis ho na makita ng mga ambulansyo na paikot-ikot sila, tawagan mo po ninyo muna para malaman natin. Pero hindi naman ho lahat yan ay nagdeklara ng overloaded or ng overcapacity. Amang Rodriguez sa Marikina, ang ganda ng picture, sabi namin, bakit bakante? Merong mga kama na malilinis, naka-standby. Sabi nila, Dok, wala pong pumupunta, nag-aantay nga kami. So ang napansin nga namin ho kasi, nagkakaroon ng preference. Tinawagan kanina ni Russell at ng kapatid niya ang binigay na hotline ng DOH. Hello po. Hello po, yes po. May sumagot naman agad at pinayuhan silang subukan ang Las Piñas General Hospital at RITM sa Alabang. Nagpa siya si Russell na dumiretso sa RITM. Kanina inanunsyo ng DOH na nagbukas na sila ng mga leptospirosis fast lane sa mga piling DOH hospital para sa mas mabilis na konsultasyon at gamutan at para malaman kung kailangan i-admit sa ospital ang pasyente o hindi. Ang Philippine Red Cross nagpadala na ng 16 na tauhan sa San Lazaro Hospital matapos magpasaklolo ang ospital dahil sa tumataas na leptospirosis cases doon. Ang Valenzuela Medical Center naman, punuan na raw kaya limitado na lang daw muna ang pagtanggap nila ngayon ng bagong pasyente lalo na kung hindi naman emergency. Maging ang Pasay City General Hospital, nagabisong puno na ang ER. Sa datos ng DOH, sa loob lang ng 2 buwan, lagpas 2,000 na ang tinamaan ng leptospirosis. Bukod pa dyan, binabantayan din daw ng DOH ang mga kaso naman ng dengue na lagpas 8,000 na mula July 6 hanggang July 19. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.